Tapos, ang pag-aaral kasi ng engineering, dapat yung matyaga ka talaga yung gumawa ka ng mga plano. Kasi kung nakikita mo sa mga engineering, di ba may makikita ka mga blueprint, di ba? So yun, nung panahon namin, ang ginagamit doon, mga technical pen, di ba? Technical pen, tapos yung, alam mo, T-square? Opo. Oo, yung kahoy siya, o plastic, tapos may ganon. Iaangkla mo sa drawing board, tapos gagamit ka ng mga 30 by 60, yung mga 45 degrees na mga ruler, di ba? Pero ngayon, hindi na, iba na. May tinatawag tayo, ang gumagawa ng mga plano ngayon, through computer na. AutoCAD, ano yung AutoCAD, yun ang ginagamit ng mga paggawa ng plano. So, lumipas yung mga panahon, talagang ang course ng engineering. Sumunod din sa technology. Kung dati manual ang paggawa ng mga plano, ngayon, wala nang hirap Kasi, pindot ka na lang na pindot, kung ano yung symbol na gusto mo. Gusto mo ng symbol na square. Pindutin mo lang sa computer, ilalagay mo sa plano, kaya yung hagdanan, symbol na hagdanan. Pindutin mo lang sa computer, may ilalagay mo sa plano. So, medyo talaga iba na yung technology ngayon. Yun ang pagkakaiba namin ngayon. Tapos, sa mga project, ang modern technology kasi ng mga pagpapagawa ng highway, ng pagpapagawa ng building, ng mga dam, talagang tayo, ma-adapt pa rin tayo sa ibang bansa yung mga technology. Pero, even though na meron tayo mga nadidevelop na technology dito, more on sa ibang bansa pa rin. Nakakakuha tayo ng mga technology. Kaya, ano ba ang magiging course mo sa, anong college, anong course mo sa college? Ano po? Computer engineering po ako Computer? So, ang computer engineering, pwede kang mag-sit ng computer engineering or electronic communication engineering. Pwede rin yun. Pag electronic communication ka naman, ang magiging yung trabaho mo sa mga tower, sa mga broadcast radio, sa mga katulad nun, ABS-CBN, meron silang PFC, di ba? Yung sa ibang bansa. Sa channel 7 naman, meron din sila. So, yun yung mga electronic communication engineering. Sa mga sila, more on broadcasting, saka sa network, sa mga call center din, yan. Kasi pag sa field ka naman, yan, mga dam, pag-design ng dam, pag-design ng mga building, magkatulong ang architect saka engineer, civil. Ang civil, may ibang sangay. Pag ikaw ang practice mo sa pag-estimate, halimbawa, itong pundasyon na to, pag doon ka nag-master, yung paggawa ng pundasyon, yun ang ma-masterin mo. Kung ang civil engineering, parang ito yung civil engineering, may kanya-kanyang parang pyramid, may kanya-kanyang sangay, building, sa roads, construction, tapos sa mga dam, gano'n. May kanya, may specialty ka. Kung saan ka magmamaster. Mechanical engineering, gano'n din. Mechanical ka, saan ka ba? Sa mga fabrication ng ganyan, o sa mga machine, sa mga bakal na ginagamit sa mga construction. May kanya-kanyang yan. Tapos, ang pag-aaral ng engineering, based on experience ko, is pag ikaw hindi ka bukal sa kalooban na ito yung course mo, huwag mo na ituloy. Yun ang pinakabihin dyan. Pag hindi bukal sa, kahit sa ibang course yun, kahit sa anong klase ng career, pag hindi bukal sa kalooban, huwag mo na ituloy. Parang mag-uubos ka lang ng pera mo. Kasi yun yung course na pag hindi ka nagbigay ng atensyon,
parang hindi magiging maganda sa iyo. Ano ba, ikaw, gusto mong nag-civil engineer ka, pero ang gusto mo pala noon na magdodoktor ka. So, dapat, kung ano yung talagang gusto mo, yun ang sundin mo. Kaya kung halimbawa gusto lang ng nanay mo, ng tatay mo, dahil engineer ang tatay mo, gusto niya, sumunod ka lang sa step niya, at hindi naman bukal sa kalooban mo, huwag mong sundin. So, ano yung hilig mo? Ako po, ganyan po yun. Oo, yun ang maging reason mo kasi kahit sa ang larangan kasi, kahit sa ang career, pag hindi talaga tanggap ng kalooban mo, huwag mo na itulong. Kasi ano yung masasayang. Tignan mo, mag-aaral ka, first year, second year, mga ano yun, regular engineering yun. Kasi ng third year, fourth year, fifth year, puro ano na yun, major subject na yun. So pag hanggat naado ka pala sa first year, second year, at magbabago pa isip mo, lumipat ka na. Kasi pag itinuloy mo nang hindi bukal sa kalooban mo, masasayang. Tapos, pinilit mo ng sarili mo, pagdating ng board exam, hindi mo pala type talaga, wala, babaksak at babaksak ka. Diba? Kasi po, yung talagang gusto ko pong unang na course talaga. Ano po, architecture po. So, ang ganda rin yun. Tapos, yun nga po, yung papa ko po yung nag-push sa akin doon sa computer engineering. So, hindi kasi in demand ngayon. Saka ang computer engineer, kahit sa ang job ngayon, kailangan ng background engineer sa computer. Kahit na ano ngayon, kahit na anong trabaho ngayon, mapa-office staff ka lang, basta pag namasukan ka ngayon, number one skill, computer literate. Pag computer literate ka, ayun. So yung sa'yo, mas maganda yung sa'yo kasi nga, meron kang minaster pagdating sa computer. Di ba? Hindi yung basta basic computer lang. Meron kang minaster. Kaya mas lamang ka doon sa ibang may alam sa computer. Kasi ikaw may minaster ka. Kaya yun ang kagandahan sa course. Ngayon, yung architecture, ganun din eh. Ang architecture, pag architecture ka, hindi pa sa architecture, dapat may mamaster ka. From architecture, pwede ka kumuha ng course ng interior designing. Di ba? Diba, nag-construct ka ng nagawa ka ng design ng bahay. Ano yung ilalaman mo doon sa loob? Paano mo i-design yung loob ng bahay? Ayun, so kukuha ka ng panibagong course, additional lang yun, interior designing naman. Mas lalawak yung sakop mo. Imbis na hinire ka, kukuha. Alam mo, hinire ka ng isang individual, o igawa mo naman ako ng bahay, igawa mo ako ng plano. Tapos, imbis na umupa ka ng mag-interior design, sasakopin mo na siya. So, yung kikitain nun, sa'yo pa rin. Di ba? Kung ano yung nasa paligid ng architecture course, pwede mo siyang kunin. From interior designing, from yung, halimbawa, sa garden, kasi interior sa loob lang, di ba? Yung landscaping, kasama yan yung landscaping, sasakupin yan sa mga garden, ilalagay sa garden. So, kumbaga all in one ka na lang. Halimbawa, gumawa ka ng office mo, architecture office, ayun, kukuha ka ng mga staff mo, yung magaling sa landscape, magaling sa interior, o kung ano pa yung ibang mga branches mo. Eh kung na-master mo yun, nakuha mo. Nung dati po, wala pong naghikayat sa inyo na nag-engineering, kusang kayo lang po yung pinapili ako lang ng tatay ko, saka ng nanay ko. Pero hindi ako mahilig sa math, pero nag-engineering ako. Kaya lang, napagtsagaan ko siya. Talagang yun, hard studies yung ginawa ko doon. Kaya ako nag-graduate. Tapos, parang naging strategy ko. Kasi from elementary to high school, average lang ako average student. Pero, nakipagkaibigan ako, naging katropa ko, yung mga naging cum laude sa amin. Ibig sabihin,
Halimbawa, average ako, nasama ako sa mga matatalino. Yung naging way ng pag-aaral nila, na-absorb ko. Halimbawa, break time namin, o kaya vacant kami. Instead na yung ibang estudyante nagbibilyar, o kaya nagpupunta sa kung saan, kami sa library kami nag-reflect. Ibig sabihin, doon namin kinukonsumo yung break time namin, tsaka yung vacant. Nasa library kami, yung textbook namin, nagpapalitan kami ng mga idea. So yun ang na-absorb ko. Yun ang number one strategy rin. Na maging ka-grupo mo, maging ka-close mo na estudyante, yung mga talagang mahihilig mag-aaral. Hindi ako sumama doon sa mga nagbubulak doon na nagbibilyar o kaya umiinom sa ibang lugar. Yun ang naging ko. Nasama ako sa matitinong estudyante. Dalawang klase estudyante, matino, yung mga bulak-burero, gano'n. So yun ang ko. Ngayon po, ano po ba yung trabaho niyo ngayon? Bali plant supervisor ng ITT Technology. Plant supervisor. Pero nung nagpunta ako ng Japan, Hello, G. Papunta na yung truck, ha? Pasensya ka na talaga, ha? Ano pa? So, ngayon po, di ba, plant supervisor na nga po kayo? Oo. Magkano po yung kita niyo kada? Ilagay mo na lang dyan, 15 naman, 15,000. 15,000 naman. Ano po yung naging advantage ng pagiging yun nga po may experience kayo sa pagiging engineer sa trabaho nito? At least natuto kang, kasi nung pagka-graduate ko kasi, nakapagtrabaho ka agad ako sa parehong, yung kumbaga related doon sa course ko. Halimbawa, napunta ako sa Japan Radio Company. Yung Japan Radio Company na yun, ang pangalan ng company, LM Power Engineering. Pero ang project nila, Japan Radio, yung Flood Forecasting Warning Device. Ibig sabihin ng Flood Forecasting Warning Device, yung mga dam sa Pilipinas, let's say, Pantabangan Dam, Angat, Ipo Dam, sa buong Pilipinas, yung Japan Radio Company na yun, naglagay sila ng mga parang satellite, naglagay sila ng mga offices, na yun ang magbibigay ng signal pag magkakaroon ng problema yung dam. Ang naging work ko doon is material controller ako. So yung yung mga ginagamit ko sa paggawa ng project na yun, so material controller ako. Tapos, syempre, habang nagtatrabaho ko doon, nasanay akong makihalubilo sa mga tao, nasanay akong makipag-usap kahit matataas na tao. So, yun yung naging advantage ko. Tapos dito, plant supervisor ka, pero natututo akong mag-market. So, ano yung produkto? Natututo akong mag-market, kung paano ko i-bebenta yung produkto, nasasanay yung pakikiharap ko sa tao, nadidevelop, kung paano ako makipag-usap. Kasi may kasama na rin marketing eh. Pag pumasok ka sa isang company at meron kayong ibinebenta ang produkto, i-develop mo talaga kung paano mo maibebenta yung produkto. Dati po, sa tingin niyo po, mahirap po ba maging engineer dati kumpara sa ngayon? Dati, sa ngayon parang mas madali na ngayon. Oo. Talagang lang, alam mo, ang isang bagay kasi, kahit anong larangan, huwag mo sabihin mahirap eh. Oo, sa totoo lang. Ang pagdodoktor, hindi siya magiging mahirap. Kung talagang nasa puso mo,
ang pag-aaral, tapos meron kang goal. Ibig sabihin ng goal, meron kang adhikain na ano ba ang gusto ko, bakit ko pinasok ang pagdodoktor? Kung baga saan, magkakaroon ka ng tanong sa sarili mo. Tatanungin mo yung sarili mo, bakit ko nga ba pinasok ang pagdodoktor? Bakit ko pinasok ang pag-inhinyero? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung gusto ko paglaki ko, pagtanda ko? So, dapat meron kang sinusunod na mga goal. Yun. Kasi maraming bagay yun. Halimbawa, di ba, yung mga bata, mga musmos, tatanungin mo, ano gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging doktor para makatulong sa mga may sakit na walang pampagamot, di ba? Yung mga ganon. Sagot bata yun eh. Gusto ko maging pulis para mahuli ko yung mga masasamang loob. Pero ikaw, habang nag-aaral ka, iisipin mo sa sarili mo, ano ba itong pinasok ko? Bakit ba ako napunta sa pagka-engineer? Ano ba yung goal ko sa sarili ko? At di syempre, unang-uno, binata ka. Gusto mo, itong course na to, pag ikaw yung sinerte, financially, magiging stable ka. Magkakapamilya ka, mabibigyan ko ng magandang suporta financially ang mga anak mo, tapos sila, mapag-aaral mo talaga sila. Kung ganun ang matatapos mo. At tapos, naging maganda pa yung pangalan mo. Ayun, yun ang mga, yung mga sagot dun. Kaya, pwede mo lang yan yun, i-elaborate yun. Binigyan lang kita ng idea, di ba? Nung nag-aaral po kayo ng na yung current engineering student po kayo, ano po yung pinakamahirap, yung hardest part ng pagiging engineering student? Yung sa fifth year. Kasi yun, sa mga major subject, saka yung paggawa ng yung plano-plano, yan. Kasi pag hindi ka kumpleto sa gamit, hindi mo siya magagawa ng maayos. So, nagiging mahirap lang yan, kulang ka sa financially yan. Dumarating kasi yung time na wala kang man lang pambili ng ink. Pag wala kang pambili ng ink, paano mo magagawa yung project mo? So, dapat suportado ka talaga pagdating sa hindi magiging mahirap ang isang bagay pag lahat meron kang moral support sa magulang mo, sa pamilya mo, meron kang financial support. Pag financial support, updated ka sa pagbayad sa tuition, mabibili mo yung mga libro mo, mabibili mo yung mga project mo, meron kang pamasahe, hindi ka malilipasan ng gutom kasi may pangkain ka, di ba? Pag wala kang pangkain, paano ka makakapag-aral na maayos? Pag walang laman ng sikmura mo, paano ka makakapag-aral na maayos? So, number one, financial support. Kailangan. Pero meron naman nakakatapos na working student. Kasi ako, nag-working student ako eh. Nagtatrabaho ako sa gabi, pero pumapasok ako ng umaga hanggang hapon. Pero sa gabi, nagtatrabaho ako. Parang pangdagdag ba? Kahit na sabihin mong ang gumagastos ng tuition ko yung tatay ko, para sa sarili ko, may additional income ako, yun, nag-working student ako. Naglilinis ako ng sapato sa Marikina. Yun, naglilinis ako nun. Ano po yung mga mabibigay niyong advices and tips sa mga katulad nga po namin mga engineering students? Ayun, yung katulad sinabi ko sa'yo kanina, nag-engineer ka, be sure na tanggap ng buong mo, sa puso mo, yung course na pinasok mo. Tapos, mag-stay focus ka, concentration, focus, tapos, huwag kang mawawala ng, hindi ka magkukulang ng panalangin talaga. Kasi lahat ng ginagawa natin, pag ikaw lagi tumatawag sa kanya, walang mahirap eh. Yung siya lagi yung nagiging gabay mo. Bukod sa mga magulang mo, yung pagmamahal mo sa family mo, yung gabay ng magulang mo, susundin mo. Tapos lagi ka tumatawag sa kanya. Yun lang ang napakasimplihan nilang yun. Sa ngayon po, ano po yung naging mahalagang papel ng engineering sa buhay? Mahalagang papel.
In general ba o paano? O sa sarili kong buhay lang? Yung pang sa'yo. Hindi, siyempre. Kapag ikaw isang estudyante, nakapag-aaral ka ng ganung course, at nakapagtrabaho ka ng maganda, kahit pa paano, aangat ang buhay mo. Pag ikaw ay nakapag-trabaho, nakapasok sa magandang kumpanya, tapos kahit pa paano, yung takbo ng buhay mo, medyo maganda. Financially, hindi ka magkakaproblema. Compare sa mga hindi nakakatapos, compare sa mga ang pinasukan ni medyo hindi nakakatanggap ng magandang sweldo. So yung engineer kasi medyo maganda pag pumasok ka ng kumpanya, siyempre ang presyo ng salary, iba rin yung presyo ng salary. Pag ganun, elaborate mo na lang. Bahala ka na lang mag-record. Is engineering your first choice? Actually, computer engineering is not my first choice. It's just that I choose it because of practicality. Computer engineering is one of the in-demand work nowadays. So, it's easy for me to find a stable job if I graduated with a degree of computer engineering. Who encourages you to take or to pursue engineering? One of those people who encouraged me to pursue this program was my parents. They just simply showed their support to me and give me everything that I need. Another were my friends who kept on believing me and that I can pursue it, and I did. Lastly, Almighty God, who keeps on guiding me, blessing me, and everything I need, and answering my prayers. Why did you choose engineering? I choose engineering, as I have said. It is one of the in-demand work in and outside of our country. Yes. Number 4, what is your job after graduating an engineering program? Now, I'm currently working at PLDT as a project system assistant. How much is your income and is it sufficient? My income is enough to support the needs of my family and myself. It's confidential to tell. Number 6, what is or are the advantages of being an engineer? Being an engineer is a tough work, but then I really enjoyed it. As a computer engineer, I can be a consultant in a telecommunication company. I can also be a designer and programmer in an embedded design company. Or I can be a test product engineer or software engineer in a semiconductor company. And many more. Computer engineering is a very broad course, and it's up to you if what field you want to pursue. I can do whatever work in relation of my program. How difficult is engineering during your college life? There's no easy time when I was in college. All I did was to enjoy. Every day we were studying, and I believe that every student should be thankful for that. The more how difficult the discussion is, as long as the student is determined, he will learn. Okay. Number 8, what's the hardest part of being an engineer? Hardest part of being an engineer, it is when I almost gave up in every given task my boss gave to me. I almost cried, not because I can't do it, but because there's a lot of tasks, as in madami, too much pressure. But then, that tasks were over. Fortunately, I did it all with full of confidence. Number 9, do you have advices about engineering or to engineering students? To all engineering students,
just have perseverance and patience to finish what you have started. I know all of your sacrifices because I've been through that. Your sacrifices will be later on worth it if you just think positively. That's it. Yes. And number 10, in overall, what is the role of engineering to your life? Being an engineer is something. I already achieved my dreams to rise up the state of living we have. And giving back all of those sacrifices that my parents gave me, and also to have a job that has the thought of loving what you are doing. And I can say that being an engineer is worth it. Thanks.